Umaga po sa atin dito. Ako po si Kapitan Amantin J. Puig, namumuno dito sa barangay na ito, Barangay Palali. Binubuo po siya ng mga karamihan tatlong tribo. Apply, Pangkanaay, Bago. At yung Barangay Palali naman, sa pagkakatandaan ko, nagsimula ito dahil sa mga magulang namin, ninuno namin na nanggaling pa sa nasasakupan ng Cordillera. Nasa kaliitan ng lupa doon, kulang sila sa tatrabaho yung lupa. Kaya nag-ikot sila sa, sabihin natin dito sa Pilipinas, natagpuan nila itong lugar na ito at nakita nila na pwedeng makapagtanim ng mga ikabubuhay gaya ng palay, mais, gulay. Kaya nagdesisyon yung mga magulang namin na kahit ito ay pinagbabawal, siya nga pala, ito pala ay sakop ito ng military reservation. Kahit na alam nila na ipinagbabawal ng sundalo na ito ay pagpasukin at trabahuin, nagmatigas sila yung mga magulang namin. Hanggang sa dumami, umabot na ng ganito, kinakailangan ng magkaroon ng eskwelahan, mga simbahan, hanggang sa ma-registered na barangay. Sa pamamagitan ng resolusyon ng City Council ng Palayan City, kahit na yung mga eskwelahan namin ay talagang matanda na rin, kailangan na rin palitan. Kung madali sana yung salita, talagang palitin na. Yun namang karsada namin, dinaanan naman ninyo yung napakahabang lubak-lubak na karsada, mabato. Kung sa mga motorsiklo ay delikado, sa mga single motor, pagkamulan, madulas, mabato, pagka may mga bangin-bangin pa na baka mamaya ay makakagdulot ng disgrasya. Mula po dito sa kinatatayuan natin hanggang sa bayan ng General Tinio, mayroon po itong humigit kumulang 21 kilometro. Sa layo namin sa bayan, talagang problema dyan yung napakahirap na kalsada. Buti nga ngayon at mayroon na tayong kapraso dyan na 1 kilometers na nasimintuhan. Pero yung mas mahaba pa, yung mga 20 kilometers na lang na 20 kilometers na napakahirap. Yun ang talagang nagpapahirap sa mga tao, lalo na sa panahon ng tag-ani, na kailangan mag-deliver sa bayan ng produkto. Napakahirap. Dito po sa school, napakarami pong problema. Una, ngayon, yung school nila talagang sa tingin ko, kahit na hindi ako bihasa sa pagtingin ko pa lang doon sa kanilang eskwelahan, muntik nang mahulog yung bubida. Yung kilo ng eskwelahan ni talagang inanay na, kaya sa tingin ko, talagang palitin na yon. Saka yung isang napakabigat na problema nila dito yung tubig. Alam naman natin na yung tubig ay parang kaakibat na ng buhay yan, na kailangan bawat oras, minuto, kailangan andyan yung tubig. Yun po yung napakalaking problema ng bata dito. Kaya nung nabanggit ko kanina, yung aming karsada, napakalayo, napakahaba po yung napakahirap. Sa totoo lang, pag tag-ulan, sabi ko nga, biro ko doon sa mga teachers, lalo na't nakikiangkas sila minsan sa aking kulong-kulong. Binibiro ko sila na sabi ko, swerte natin. Nakasakay na tayo ng kulong-kulong, nakasakay pa tayo ng bangka. Kaya yun po siguro yung isa naming hinahangad na sana yung kalsada namin kung luluubin ng
Ang may kapal ay maayos sana, masimintuhan sana. Ako po si Alicia Fernandez ng Barangay Palali. Ako po ay utility ng Palali High School. Yun pong kalagayan naman ng aming school. Ito po, nakita nyo na 2 room. Nilagyan po namin ng division para maging 4 na room. Office yung isa. Naging 3 room yun. At saka gumawa kami ng kubo dito. Ay, dito pumapasok yung grade 7 sa kubo na ito. Eh, ngayon, yung mga gumraduate na ng grade 10, dapat din dito mag grade 11 sana. Eh, hindi po yata, aywan ko po, na-approve at saka kulang din po sa building. Yun daw po yata yung dahilan na hindi na matuloy yata yung senior high. Kaya yung aming mga grade 11, kailangan nang pumunta sa baba. At siguro yung 39 na mag-grade 11, baka hindi na po lahat ay makapasok. Kasi po nung wala po itong high school pa, marami po ang gumraduate ng grade 6, hindi na po nakapag-aral sa baba para mag-high school. Yung isang dahilan, dahil din sa kahirapan nga. Kasi pwede namang maglakad, kaya lang sa hirap din ng buhay ng mga magulang, mas minabuti na lang na tumulong na lang sa tumana. Kaya nung nagkaroon na ng high school, malaking tulong dahil lahat nung nakakagraduate ng grade 6, nakakapasok na sa high school. Eh, ngayon, sa grade 11 naman, dahil kaya siguro yung 39 na yun na mga bata, baka mga kalahati lang ang makakapasok ng grade 11, makakapunta sa baba. Sinasabi sa akin ng mga kabarangay ko na sana, kapitan, mauna yung tubig kaysa yung karsada. Sabi nila sa akin, pero lang sabi ko sa kanila, siguro hindi natin pwedeng pagsabay-sabayin yan, pero hindi tayo titigil na maghanap ng makakatulong para magkaroon tayo ng mga ganyang proyekto. Kaya kung may project na ganyan ang DPWH, sana po mapagkalooban kami kung pwede po.